Nilinaw ng Partido Federal ng Pilipinas na wala pang pinal na senatorial lineup ang alyansa para sa bagong Pilipinas sa 2025 midterm elections. Nagbabalik si Mela Lesmora sa sentro ng balita. Nanindigan ang liderato ng Kamara na wala silang iniluluto na anumang impeachment plot laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay taliwas sa pahayag ng pangalawang Pangulo na binatikos din ang Kamara dahil sa umano'y pamumulitika laban sa kanyang pamilya. I really don't know where did Madam Vice President Duterte got the information kasi kung may nagsasabi sa kanya na there's such a thing na impeachment laban sa kanya. Kasi the office of the speaker already saying na there's none. Ako, I have no idea. At maging yung mga meeting kagabi ng House leaders, kung sinasabi niya doon ng galing, then ang pinag-usapan lang kagabi, the speaker said was all about the lineup for the 2025 senatorial election of the administration. Patungkol sa eleksyon sa susunod na taon, may kumakalat na ring listahan ng umano'y mga pambato ng administrasyon sa pagkasenador at isa rito si Tulfo. Pero paglilinaw ng ACT-CIS Party List Representative, wala pa siyang desisyon ukol dito. I still have to talk to my family about it, my siblings, my own family. Kasi medyo mabigat na yun pag sa Senate. Yeah, it crossed my mind. Pero the thing is, I haven't made any decision yet. Number one. Number two is, wala namang, nobody's inviting me yet. That's another thing. Number three, kaya ang sinasabi ko, a lot of things to factor in. Itinanggi na rin ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may senatorial lineup na ang administrasyon. Nitong Lunes sa kauna-unahang pagkakataon, nagpulong na ang political party leaders bilang paghahanda sa 2025 midterm elections sa ilalim ng banner na Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pero iginit ng PFP na pinagsusumiti pa lang dito ang mga kaalyansang partido ng kanilang mga kandidato at hanggang September 15 pa ang kanilang deadline. Kaya't ang anumang umiikot na listahan ay wala umanong katotohanan. Mismong ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas anila ang mag-aanunsyo kapag may naisapinal na silang line-up. Una nang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na siya ring presidente ng Lakas CMD na isang strategic planning session pa lang ang kanilang ginawa na bahagi rin ng pagpapalakas ng administrasyon para sa mas epektibong pagsiserbisyo sa taong bayan. A display of unity and shared purpose. Of course, under the leadership of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the top political leaders unite to forge a strategy. So we met last night, all the political party leaders of the major political parties in the Philippines. Mela Lesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.